Diyan na din pala nakatira sa inyo yung lalaking yan? Talagang... Huwag mo nga siyang pag-isipan ng masama, Onyor. Kailangan ko lang talaga ng tulong niya. Kailangan nating ipaalam sa papa mo ang tungkol dito, anak. 4 na buwan na ang tiyan mo. Hindi pwedeng mabuhay ang sanggol. Patay niyo yung babae niyan. Sa inyo na siya. Basta't yung wintas sa akin. Hindi normal ang buhay ko. Marami akong karanasan na wala ang ibang tao. Hindi ko pinili ang maging ganito. Simula pagkabata ko, kinu-question ko na ang mga magulang ko kung bakit nila ako inilagay sa ganitong sitwasyon. Kalagayan na nagdulot sa akin nung una ng pagkalito, depresyon at kapahamakan. 29 years old na ako sa kasalukuyan. At sa ibabahagi kong kwento, hayaan ninyong dalhin ko kayo sa mundo na akala ng nakararami. Hindi totoo. Ako po si Kellen. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. 7 taon ako noon nang magkamalay ako at magsimulang ma-curious sa lugar na madalas naming pasyala ng papa ko. Isang beses sa isang linggo kasi kung sunduin niya ako sa bahay. Pagkatapos, maglalakad kami sa kakahuyan. Hanggang sa mamalayan ko na lang na nasa isang lugar na kami na maliwanag at kumikinang ang kapaligiran. Papa, bakit po ang liwaliwanag dito sa inyo? Tapos ang kikinang pa ng mga kasuotan yung lahat. Samantalang dun sa amin nila mama, luntian lang ang paligid. Maraming tutubi na hinuhuli ko tuwing hapon. Bakit parang dito po wala? Meron din naman, Kellen, anak. Pero wala dito. May lugar na para sa kanila lang. Pwede po ba nating puntahan para makapanghuli din ako? Dadalhin ko po sa bahay. Nako, hindi pwede dito yan. Hindi namin pinapakailaman ang lahat ng bagay na may buhay. Hindi sinasaktan at lalong hindi hinuhuli. Masama po ba yun, Papa? Kapag sobra ay masama. Depende sa lugar na kinabibilangan mo. Ganun po ba? Ano pong gagawin ko dito? Kahit yung mga kapwa ko bata, parang hindi naglalaro Ayun nakaupo lang sila at nagkukwentuhan. Bakit hindi ka nakikipagkwentuhan sa kanila? Nakakalibang yun at marami ka pang matututunan. Nako, ayoko po. Nung huli akong sumali sa usapan nila, hindi ko naman maintindihan yung pinag-uusapan nila Oo nga pala. Nakalimutan ko. Magkaiba pala ang level ng kaisipan ninyo. Pero alam mo anak, magiging kagaya ka din nila pagtungtong mo sa hustong gulang. Kung aaralin mo lang ang pagiging maharlika. At syempre, kung pipiliin mo tumira na lang dito kasama ako. Sunod-sunod akong umiling. Linggo-linggo kung sabihan ako ni Papa ng ganon. Maliban sa mataas na kaalaman, minsan ginagamit niya din ang mga karangyaan na wala sa mundo ng mama ko, gaya ng ginto at diamante. Pero dahil musmos pa, hindi yun mahalaga sa akin. Masarap din ang pagkain nila doon. May kakaibang lasa, pero kahit ang masasarap na pagkain, hindi naging sapat para mapilit ako ni Papa na wag nang umuwi sa mama ko. Ang isip ko noon, laging nakapokus sa paglalaro at sa mga kaibigan ko sa mundo ni Mama. At pagkalipas naman ng maraming taon. Oh, Kellen! Bakit naman nandito ka na agad? Hindi ko pa na-enjoy yung oras na wala ka. Pagdilat ko, nandito ka na naman. Ma, parang hindi mo naman alam dun kila Papa. Diyos ko po, sobrang boring dun. Tapos, parang ang tagal-tagal ng oras. Hindi ako makatawa ng malakas dun Paano? Nakakahiya. Yung tawa ng mga dalaga dun, sobrang hinhin. Palibhasa kasi kung makahalakhak ka. Pati ang kipi mo nakikitawa. Ipapaalala ko lang sa'yo, Kellen, ha? Hindi ka na bata. Magdi-18 ka na sa susunod na linggo.
Mama naman, ang sweet mo talaga, no? Nahiya ka pang lakasan ng todo eh. Gusto mo mag-mic ka pa para marinig ng buong Santo Domingo. Hampalusin kaya kita dyan. Ay siya, sige na. Magluto ka na ng hapunan. Total naman nandyan ka na. Huwag ka tatakas, ha? May dala nga pala ako nito, ma. Kapirasong ginto. Eh, ano naman ngayon? Magkano lang ang palit niyan? Sapat lang na pang isang linggo natin. Okay na yan, ma. May pang-tong-it ka kahit paano, oh. Ay siya, sige na. Sana naman ba kasi ang lamyerda mo at nanonuhol ka pa ng ginto? Buti sana kung diamante yan eh. Gusto mo diamante, ma. Pero hindi na ako ibabalik ni Papa dito. Eh, may sinabi ba akong diamante? Eh, sabi ko, sapat na yung dala mo. Ikaw naman, no? Hindi ka na mabiro. Nangiti na lang ako at napailing. Pagkatapos kong iabot kay Mama yung medyo maliit na gold nuggets, nagpunta na din ako sa kusina at nag-asikaso ng panghapunan. Mas papayagan niya kasi akong tumambay sa gabi kapag natapos ko na ang lahat ng iniuutos niya. Naligo na din ako at nagsuot ng pangmalakasan kong pamporma. Jogging pants at loose shirt. Nagsombrero din ako at syempre pabango. Babae po talaga ako. Mas komportable lang talaga akong magsuot ng maluluwag. Ni ayokong nakikitang nakalutang ang may kalakihan kong dibdib. Pakiramdam ko kasi anumang oras, mababastos ako kapag nagsuot ako ng fit at saka short. Paraan ko na rin ng pagprotekta sa sarili ko ang pananamit ko ng halos panlalaki na. Yun! Kala ko wala ka pa eh. Abay, napaaga ka yata na isang araw. Namimiss mo na ako agad, no? Ano daw? Nabibingi ako. Hindi mo ba kasi aminin? Marami lang pogi dun sa mundo ng tatay mo pero walang tatalo sa akin. Ano, tama ako, hindi ba? Ay nako, Diyos ko. Tamang-tama talaga yung labas ko. Kanina maalinsangan lang eh. Iba ngayon sobrang hangin na. Masyado ka naman, best friend. Paano? Saan tayo lalamay ngayon? Ewan ko nga din eh. May bago bang patay? Eh, wala pa nga eh. Kalilibing lang nung isang patay dun sa Purok 3. Agad? Ilang araw lang binurol yun? Aba, 5 din yun ah. 2 araw kang nasa bakasyon, hindi ba? Oo nga eh. Timing din nanundo si Papa. Eh, paano na ngayon yan? Saan tayo tatambay? Eh, sa sementeryo na lang. Mas maraming patay dun. Wala nga lang burol. Tahantado ka talaga. Tara, lakad-lakad na lang tayo. Pang-ihaw-ihaw na lang natin tong mga pera natin. Eh, mas mabuti pa nga. Hindi pa rin ako naghahapunan eh. Ako na lang bibili ng inihaw. Ikaw na bahala sa panulak natin ha. Oo ba? Sige, pabor yun. Tsaka, oo nga pala Kellen. Debut mo di ba next week? Ano yun? May 18 roses ba doon? Kadiri ka naman. 18 roses? Eh, mas panlalaki pa nga yung pormahan ko kaysa sa inyo. Tapos pag susuotin mo ako ng gown, di bali na, huy. Tignan mo to oh. Ayaw gumanda kahit isang araw man lang. Excuse me no, maganda kaya ako araw-araw. Saka peperahin ko na lang kaysa ipakain sa sandamakmak na tao, no? Hindi ko nga sila ka-close eh. Puro kachismisan lang naman yun ni Mama eh. Pupunta lang sa bahay para makikain, eh magsasyaron pa yung mga yun. Pagod na nga kami ni Mama magluto, kami pa yung magliligpit. Tapos ako pa yung maghuhugas. Wag na lang. Eh, bakit hindi nyo kasi patulungin yung mga kachismisan ng mama mo? Tsaka birthday mo yun, no? Dapat hindi ka mo mapagod. Kaya nga para hindi pagod, wag na lang maghanda. Ay, nako. Ikaw lang yung babaeng hindi sabik sa magdebo, no? Talagang kakaiba ka talaga. Alam mo naman yan, no siya? Nandito na tayo. Bumili ka na ng inihaw. Doon na lang ako sa tawid na tindahan. Bibili ako ng soft drinks. Ako nang bibili ng soft drinks. Dito ko na lang at ikaw na mamili ng kakainin natin. Tsaka akin na yung pabili. Bahala ka nga. Kala mo naman hindi marunong tumawid yung tao eh. Eh bakit? Tao ka ba? Saka mahirap na, no? Ayoko mapaaga yung pagpunta mo sa tatay mo. Baliw ka talaga. High school kami nang malaman ni Onyor ang tungkol sa pagkatao ko.
Siguro naman may ideya na kayo sa kung ano ang katauhan ko. Tama po kayo. Isa akong half-breed ng tao at engkanto. Ewan ko ba, sa dami ng lalaki sa mundo, bakit sa engkanto pa nagpabuntis ang mama ko? Sa tuwing tatanungin ko naman si mama ng tungkol sa love story nila ni Papa, hindi naman siya kumikibo. Ganon din naman ang reaksyon ni Papa sa akin. Hanggang sa ako na din ang manawa sa katatanong. Teka nga muna, hoy mama, aba magtira ka naman ng laman loob. Yung atay ng manok, isaw tsaka balon-balunan, bibili din ako niyan eh. Halos ubusin mo na eh. Di ba ako nakikita dito? Kanina ka pa nakikipagagawan na. Ano? Nauna ako sa'yo, miss. Ate, pakibalot na nga to. Ako na lang yung mag-iihaw. Tingnan mo to, napakagulang pa. Hoy, pahingi nga ako sabi. Manang, eto na po yung bayad Sa inyo na ho yung sukli. 1,000? Grabe, ang yabang naman ito. Sumakit sana yung tiyan mo, masiba! Nang pigilan ako ng tindera sa ihawan ay siya naman ang hinarap ko. Sinabihan pa ako na kung hindi naman daw ako bibili, umalis na daw ako. Baka malasin pa daw kasi yung natitira niyang tinda ng dahil sa akin. Nagtimpi lang talaga akong sagutin ng pabalang. Matanda na kasi, baka atakihin sa puso at kasalanan ko pa. Wala na din naman siyang tinda, puro dugo ang natira at hotdog. Ayoko naman ng mga yon. Oh, ano nangyari? Nasaan yung pinaihaw mo? Ay naku, may gutom na taong umubos. Huwag na nga tayo dito, baka may iba pa namang nag-iihaw dyan eh. Malay mo mas masarap pa yung sauce nila. Patay tayo dyan. Bakit ayaw mo ba talaga ng dugo at hotdog? Alam mo naman ang sagot sa tanong na yan, Onyor. Kung gusto mo, bumili ka. Abay, syempre bibili ako. Pero sasamahan kita maghanap ng gusto mong kainin. Magpapaihaw lang ako tapos babalikan na lang natin. 2 hanggang 3 oras kung tumambay o maggala kami ni Onyor. Minsan may iba kaming nakakasama. Lalo na kung dadayo kami ng sugalan sa mga patay. Pero kapag wala, madalas kaming 2 lang ang magkasama. Ewan ko ba, hindi kami nagkakasawaan ng muka. Boy best friend ko na siya simula nung high school. At naging magkaibigan na kami simula nang minsan niya akong ipagtanggol sa mga gustong mambuli sa akin. May grupo kasi siya noon na kilala sa buong campus. Pero ngayon, binitiwan niya na dahil biglang nag-iba ang takbo ng mga buhay. Naging basag ulo at sakit ng lipunan dun sa amin. Huwag ka na lang makulit, Hon. Alam mo namang hindi ako papayag. Ayaw mo pumayag. Pero ayaw mo di ayusin yung anak natin. Tignan mo nga. Gaya ngayon. 12:00 na pero nasaan na? Nasa kalsada. Minsan nasa lamay ng patay at nagsusugal. Paano kung mapahamak siya? Hindi mo talaga naiintindihan eh. Dumaan ka ba sa pagbibinata? Matitigas talaga ang ulo ng mga kabataan ngayon. Kapag hinigpitan mo, nagre-rebelde. Kaya hanggat alam niya ang limitasyon niya, hayaan mo siya. Saka may kasama siyang pumoprotekta sa kanya. Sino? Yung pandak na Onyor na yon? Baka mas malakas pa yung anak mo dun eh. Veron, kapag hindi mo nagawang ayusin yung anak natin, sisiguruhin ko na hindi na siya babalik pa dito. Abay, subukan mo lang, Hon. Para malaman mo kung paano maghahalo ang balat sa tinalupan. Ano? Hindi kita naiintindihan. Hindi mo maiintindihan ngayon. Pero sa oras na tangayin mo ang anak ko, saka mo malalaman ang ibig kong sabihin. Basta, Veron, pagsabihan mo ang anak natin, patunayan mo sa akin na tama ang pagpili niya sa mundo mo. Wala ka bang tiwala sa anak mo? May parte ng pagkatao niya ang nakuha niya rin sa'yo. Kung purong akin lang, hindi siya lalaking suwail. Bakit naman kasi sa tao ka nagpunla? Ako ba ang may access papunta sa mundo ninyo? Ikaw tong dumayo-dayo dito at nagpanggap ka na tao. Huwag mo nga binabalik sa nakaraan. Di wag mo din akong sisihin. Sino bang nakipagkasundo kanino? Nananahimik ang buhay ko, pinasok-pasok mo. Itigil na natin to. Baka kung saan pa mapunta ang usapan na to. Ito,
ipaganda mo na masarap si Kellen sa kaarawan niya. Gusto ko maganda siya at special na araw yon. Ay, nako. Ikaw ang kumausap dyan sa anak mo, Hoy. Kung inaakala mo na mapapasuot mo ng bestida yon, nagkakamali ka. Tsaka isa pa yan, Beron. Kung bakit naman kasi kasuotan ng panlalaki ang binibili mo sa kanya? Kung alam ko lang na... Sige, Kung alam mo lang na ha? Paano ako matatapos kung hinaharang mo na? Hindi ako ang namimili ng mga damit niya. May sariling utak at desisyon na yung anak mo. Malaki na yon. Ay, nako. Hindi ko talaga alam kung bakit ako nakikipag-usap sa'yo. Ako na nga lang bahala kay Kellen. Hindi ako papayag na siya yung masusunod sa pagkakataong to. Alam mo naman na ako din. Hindi ko nga alam kung bakit ka nandito sa kwarto ko at ganito ang itsura natin. Mamaya idatnan tayo ng anak mo. Nailing na lang ako habang nakikinig sa gilid ng pintuan ng kwarto ni Mama. Papasok sana ako doon para ipaalam sa kanya na nasa bahay na ako at ligtas akong nakauwi. Pero dahil bigla na lang sumulpot si Papa doon, nagdesisyon ako na wag nang tumuloy. Ayokong masabon ng walang banlawan. Marahan akong naglakad papunta sa kwarto ko at nilock yun. Alam ko kasi na posible akong guluhin ni Papa pag nagkataon. Minsan, naguguluhan talaga ako sa kung anong meron silang dalawa. Uso din kaya ang friends with benefits o FUBU sa mga engkanto? Hindi ko naman kasi maramdaman na mahal nila ang isa't isa. Ang totoo, casual nga lang ang samahan nila. At ang lagi nilang topic, tungkol lang sa akin. At hindi nga nagbibiro si Papa nang sabihin niyang siya ang bahala sa akin. 3 araw kasi bago ang birthday ko. Pinuntahan niya ako sa bahay. Hindi para sunduin kung hindi para kulitin. Papa naman lahat na lang. Birthday ko yun bakit ba ayaw niyo akong hayaang maging masaya na lang? Aba, tungkulin mo din pasahin yung mga magulang mo, anak. Saka, bakit ka ba ganyan? Hindi ka ba excited na magiging 18 ka na? Kahit sa mundo ko, inaabangan ng mga dalaga yung panahong yan. Pwes, hindi ako pa. Normal na araw lang yun. Madadagdagan lang naman yung taon na buhay ako Mas maa-appreciate ko pa kung yayayain niyo akong gumala. O di kaya magpunta na lang tayo sa magagandang lugar. Doon mo kalapin yung birthday mo sa mundo ko. Maganda doon. Pa, yung lugar naman dito. Gaya ng dagat. Mag-outing tayong pamilya. Di ba mas masaya yun? Anak, bakit ba ayaw mo sa mundo ko? Maraming taong halos magpakamatay na marating lang yun. Ikaw na may kapasidad na manirahan doon, tinatanggihan mo. Hindi ka naman nakikinig sa akin pa Tungkol pa ba sa birthday ko yung topic natin? Oo naman. Naglabas pa nga ako ng diamante para sa araw na yun Di maganda. Magpunta na lang tayo sa Boracay o di kaya sa Palawan. O di kaya Coron. Ano sa palagay mo, Ma? Saan ba mas maganda? Ito na nga ba ang sinasabi ko Dapat talaga hindi kita hinayaan manatili na mas matagal dito. Kahit hindi mo gawin yun pa, ako yung magpipilit na bumalik dito. Bakit nga? Yan ang hirap kapag may laya ang isang mortal na makapagdesisyon. Kahit mali gagawin. Bakit pa? Sa mundo niyo walang sariling desisyon yung mga naninirahan doon? Kaming matataas lang na uri ang may karapatang magdesisyon. Dahil alam namin na makakabuti sa hindi. Kaya nga ayoko dun Sobrang boring ng buhay. Halos lahat perpekto. Wala ka nang makitang dahilan kung bakit pa nabubuhay. Dahil nga lahat ng kailangan nasa paligid lang. Hindi ba't mas maganda na hindi nahihirapan ang nasasakupan, anak? Paano nila mararanasang matuto kung hindi nyo sila hinahayaang magdesisyon gamit yung sarili nilang utak? Pinagmamalaki nyo pa sa akin na mas advance yung IQ nyo. Hindi naman nagagamit sa buhay. Buti may nahahanap pa silang dahilan para mabuhay, no? Hindi na kumibo si Papa noon. Medyo naalarma naman ako. Sa tuwing magkakasagutan kasi kami ni Papa, hindi pwedeng ako ang huling may sinabi. Hindi siya pumapayag ng ganon. Pero nang mga sandaling yon, para siyang napaisip.
Tumayo na siya at kinuha ang kamay ko. At inilagay doon ang isang maliit na puting supot. Oh, kayo nang bahala ng mama mo kung paano nyo gagamitin yan. Alis na ako. Nagkatinginan na lang kami ni Mama nang kusa nang umalis si Papa at magtungo sa kakahuyan. Napakibit balikat ako habang sumisilay ang malaking ngiti sa aking labi. Nang tingnan ko ang laman ng supot, nakumpirma kong mga diamante nga yon. 2 piraso lang pero alam ko kung gaano kalaki ang halaga nun. Maging si Mama, nakita kong kinikilig habang nagniningning ang mga mata. Mag-ina nga talaga kami. Seryoso ka, best friend? Sa Palawan, isasama mo ko? Oo nga. Dapat bang ipagpaalam pa kita sa tatay mo? 3 days 2 nights lang naman tayo dun eh. Parang hindi mo naman kilala yun. Kala ata nila makikidnap yung gwapo nilang anak eh. At bakit ka naman kikidnapin, Aber? Ano ka ba? Ipapakidnap ako ng mga babaeng binasted ko. Visit ka talaga. O siya, paano? Muwi ka na nga para makapagpaalam ka na sa tatay mo at makapag-impake ka na din. Maaga tayo bukas ha, mga 4:00 ng madaling araw. Oo na, sige na, sige na. Alam ko namang hindi ka makakalis nang hindi ako kasama eh. Ay naku, wag ka nga feeling. Sige na. Pagdating ko sa bahay ay inabutan ko pa si Mama na kumakanta habang naglalagay ng mga damit sa bag namin. Nangiti ako habang pinagmamasdan siya. Aaminin ko, hindi perpekto ang buhay naming mag-ina. Minsan sabay pa kaming dumadayo sa mga lamay para maglibang. Bukod kasi sa nagkakasundo kami sa ganong bagay. Para sa akin, mas mahalaga na nagkakaunawaan kami. Nirerespeto ni Mama ang desisyon ko. At mataas din ang respeto ko sa kanya. Aaminin kong kabaligtaran ng buhay ni Papa sa mundo niya ang buhay ko dito. At nung edad ko na yon, ang mahalaga lang sa akin ay kung saan ako sasaya. Maaga kaming nakaalis kinabukasan. At dumating naman si Unyor sa takdang oras. Pasakay na din kami ng tricycle noon at humabol na lang talaga siya. Nagpahatid kami sa terminal ng bus. Mula doon ay pupunta naman kami sa paliparan na magdadala sa amin sa Palawan. Bago man ang halian, nakarating na kami sa resort na binook ko. Kellen! Nanay Veron! Oh, bakit ba parang hinahabol ka ng kabayo dyan? Nasaan na yung yero na pinabibili ko? Hindi nga ako nakabili. Ha? Bakit? Kasi ano, si... Kellen? Anong ginagawa mo? Teka, ano yung iniinom mo? Alak ba yan, ha? Papa? Oo, nandito pala kayo pa. Paano mo kami nasundan? Hindi na yung mahalaga. Veron, anong ginagawa mo sa anak ko? At sinasabayan mo pa talaga? Ano bang akala mo sa sarili mo? Nakaidarang alang nila? Masyado ka naman seryoso sa buhay porque ba't may edad na ako hindi na ako pwedeng makipagsabayan sa mga to. Maikli lang ang buhay namin, lalo na ako dahil tao ako. Hayaan mo na lang ako mag-enjoy. Mag-enjoy ka hanggat gusto mo. Pero wag mo idamay tong anak ko. Ako po ang may gusto nito pa. Huwag mo nang sisihin si Mama. Masaya lang naman ako dahil hindi na ako minor eh. Maikli pa lang ang buhay na nilalakbay mo, Kellen. Napakahaba pa ng lalakbayin mo. Iyon naman po pala eh. Ibig sabihin, matututunan ko din lahat ng gusto nyo. Hayaan nyo na po muna akong enjoyin yung buhay na kasama si Mama. Kung tayo matagal yung buhay, si Mama hindi. Huwag mo masyadong isipin ang bagay na yan. Maaari ko siyang isama sa mundo natin. Oras na bumigay ang katawang lupa niya. Napaisip ako sa sinabi ni Papa. Tinitigan ko siya at pagkatapos ay kay Mama naman na tuon ang atensyon ko. Nakangiti siya pero naiiling. Tama
Tama naman ang papa mo, anak. Pero baka sa oras na yon, hindi ko na maalala kung sino ko dito. Natural lang yon. Magiging immortal ka. Tataas ang antas ng kaisipan mo. Dapat mong makalimutan na minsan kang naging tao. Mahaba pa ang naging usapan tungkol sa topic na yon. Papatayo na sana ako papunta sa dagat nang may ilagay si Papa sa leeg ko. Kwintas yun at may pendant na parang kakaibang uri ng puting bato. Maganda naman at nagustuhan ko. Naniniwala akong para sa ito, Kellen. Total, ayaw mo sumama sa akin. At hindi na ako masyado makakalabas-pasok sa mundo ninyo. Ito na lang ang ingatan mo. Poprotektahan ka nito laban sa masasamang tao. Nagkibit-balikat na lang ako. Hindi na ako nag-abalang magtanong kung anong klaseng kwintas yon. Ligong-ligo na kasi ako sa dagat. Kahit gabi na kasi, mas masarap pa ding lumublob doon kaysa makinig sa mga pangaral ni Papa. Si Unyor ang talagang seryoso sa pakikinig. Manghang-mangha din siya sa mga nalalaman niya. Bata pa ako, ayokong maging masyadong seryoso sa buhay. Kung yayakapin ko ang pagiging kalahi ni Papa, baka maging napakalungkot ng mga susunod pang mahabang taon ng buhay ko. Alam ko namang darating din talaga ako sa puntong yon. Kaya nga sa ngayon, gusto kong enjoyin muna ang saya dito sa mundo ng mama ko, sa mundo ng mga tao. Bago ako lumubog ay nakita ko pa ang pagkaway ni Papa. Nagpapaalam na siya sa akin kaya kumaway na lang din ako pabalik. Ingat pa! Salamat po! Teka, sino ba humahawak sa... Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Nahihirapan na akong makahinga noon. Aaminin kong nagpanik ako nang bigla na lang may humatak sa paa ko pailalim sa dagat. Naaaninag ko na isa yung nilalang na may mga kamay at buntot ng isda. Nang akala ko ay ikamamatay ko na, saka may malalakas na bisig ang humatak sa akin paibabaw at binuhat ako. Habol ko ang aking hininga ng mga sandaling yon. Mag-iingat ka nga. Kahit saan ka talaga mapunta, perwisyo ka. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Kellen! Kellen, ano ba nangyari sa'yo? Muntik na siya malunod. Hindi niyo dapat siya hinahayaan maligo ng lasing. Hindi naman ako nalunod eh. Ang ibig ko sabihin, oo, muntik na akong malunod. Pero hindi yun dahil sa lasing ako. May nilalang na bigla na lang humila sa mga paa ko. Ano sinasabi mo, anak? Anong nilalang? May humila sa akin pa ilalim, ma. Ewan ko, hindi ko alam kung ano yun. Basta nakita ko, may kamay siya at buntot ng isda. Ganun ba? Baka naman nasabit ka lang sa net ng isda. Halika na. Ibaba mo na nga siya, pre. Iniligtas mo ba siya, iho? Oo po, ma. Siya po yung nagligtas sa akin. Maraming salamat naman kung ganon, ha? Pasensya ka na. Hayaan mo at hindi ko na siya hayaang maligo ulit. Kumain ka na ba? Marami kaming pagkain dito. Naman. Mamaya ubusin niya pa yung mga pagkain natin. Hindi mo ba alam kung gaano katakaw aray ko? Ba't niyo ba ako kinurot? Aba, hindi lang yan ang aabutin mo. Ibig na magpasalamat ka, sinusungitan mo pa yung tao. Bakit? Sinabi ko bang iligtas niya ako? May sinasabi ka pa ba dyan? Ay nako, Unyor. Iuwi mo na nga sa kwarto niya tong kaibigan mo? Iinom-inom hindi naman pala kaya. Sige na, at ako nang bahala dito sa binatang to. Sige ko, Neighboron. Halika na. Pulang-pula na yung mukha mo, oh. Kaya ko namang maglakad. Yung pagkain natin, bantayan mo ha. Baka mamaya. Paano bang napunta dito yung lalaki na yan, ha? At iisang dagat pa talaga kayo naliligong dalawa? Parang imposible namang na coincidence lang yun. Hindi ko nga din alam eh. Pagdilat ng mata ko, siya na agad yung nakita ko. Kahit nga ako nagulat.
Ang lakas ng loob niyang buhating ka hanggang pampang nakakapaglakad ka pa naman. Muntik na nga kasi akong malunod. Ang tagal din kaya bago umayos yung paghinga ko. Hindi niyo ba napansin na nawawala ako? Akala ko sumisid ka lang Saka madilim na dun sa parting dun na pinuntahan mo. Bakit ba kasi nagpunta ka dun sa malalim? Ang kulit mo naman Hindi nga ako nagpunta doon. May humila nga sa paa ko. O siya, sige na. Magpahinga ka na dyan. Tutulungan ko lang si Nanay Veron na mag-asikaso dun sa cottage. Kahit nang nakahiga na ako ay hindi pa rin nawawala sa isip ko ang itsura nung nilalang. Lasing ako pero alam ko kung ano ang nakita ko. Ramdam ko na hindi ako pinaniniwalaan ni Mama at ng kaibigan ko. Pinili ko na lang din alisin yon sa isip ko, lalo na at hindi naman ako napano. Kinabukasan ay maaga akong nagising. 5:00 pa lang nun. Uhaw na uhaw ako sa malamig na tubig, pero sarado pa din yung restaurant. Hindi ko rin maintindihan ang hilo ko ng umagang yon. Para akong nasusuka na hindi ko mawari. Nakatanaw ako sa karagatan ng isang lalaki ang huminto sa gilid ko. Nang tingnan ko kung sino yon, nakilala ko siya agad. Yung lalaking mayabang. Pawisan siya, mukhang galing sa pagtakbo. Maya-maya pa ay naglabas siya ng mineral water. Malaki yon, at base sa itsura ng lalagyan, mukhang nagyeyelo pa yon. Napalunok ako ng maraming beses. Kulang na lang maglaway ako. Pwede bang makainom? Ano? Anong sabi mo? Please naman Kailangan ko lang ng malamig na tubig. Sarado pa kasi sila Tapos wala din kaming tubig sa kwarto. Sige na Sigurado kang makikiinom ka sa akin? Oo, sigurado. Hindi ka magsisisi. Paiinumin mo ba ako? Tatanungin na lang ng kung ano-ano. Sa unang pagkakataon ay nakita ko siyang ngumiti. Nailing din siya saka ako tinitigan ng mariin habang pinapaikot ang daliri sa bunganga ng bote. Napangiwi ako. Malinis naman ang kamay niya. Pero bakit niya pa kailangang gawin yon? Hindi naman nagbago noon ang pangangailangan ng katawan ko sa malamig na tubig. Nang iabot niya yun sa akin, agad ko yung tinungga. Hindi ka ba tinuruan ng magulang mo na hindi ka dapat nakikiinom? Lalo na sa mga taong hindi mo naman kilala. Hindi ka ba natatakot na mahawaan ka ng pagkaaswang? Ano? Mahawa ng pagkaaswang? Panahon pa ni Kopong-Kopong yun eto na. Tinirahan kita Salamat ng marami Parang guminhawa yung ulo ko, grabe. Pero imbis na kuhain ang inaabot ko sa kanya, umiling lang ito na parang hindi makapaniwala sa akin. Sa kanya ako tinalikuran. Tingnan mo to. Hoy, hindi mabaho yung hininga ko, Pero hindi na siya lumingon pa. Napalabi na lang ako at nagkibit balikat. Tuluyan ko na ring inubos ang tubig at saka yumukod sa lamesa ng cottage. Masakit pa rin kasi ang ulo ko. Hindi pa man ako nagtatagal sa ganong posisyon, nakaramdam ako ulit ng presensya. Nang mag-angat ako ng muka, may 2 lalaki na sa harap ko. Kalbo ang mga ito. Nakakatakot ang mga itsura dahil nakangisi sila ng malawak sa akin. Bakit Sino ho kayo? Pero hindi kumibuman lang ang 2. Kinabahan ako at nagtangkang tatayo nang bigla na lang may humawak sa magkabilang balikat ko. Anong kailangan niyo sa kanya? Kitang-kita ko kung paano manlaki ang mga mata ng 2 lalaki. Dali-dali ding umalis ang mga ito. Halos tumakbo pa nga. Ano yun? Sino ba yung mga yun? Kilala mo sila? Hindi. Ang mabuti pa bumalik ka na sa kwarto nyo. Lalo na't maaga pa. Doon ka na matulog. Kaya lapitin ka ng disgrasya. Masyado ka kasing pabaya. Hindi na ako kumibo. Nakikita ko pa kasi yung 2 na panay ang lingon sa amin.
Sinunod ko na lang ang payo ng kaibigan ko. Nang makapasok ako ay sakalang ako napaisip kung paano na naman bigla na lang sumulpot mula sa kung saan yung lalaki. Sino ba kasi siya? Tsaka bakit napaka-misteryoso naman niya? Nang sumunod na mga araw ay napansin ko na nasa paligid pa din yung dalawang nakakatakot na lalaki. Bagamat hindi sila lumalapit sa akin, lagi naman silang nakasubaybay mula sa malayo. Kahit na nang makauwi na kami sa bahay. Hoy, Onyor, hindi mo ba napapansin yung dalawang lalaki na laging nakasunod sa akin? Sino? Wala naman ako napapansin. Seryoso ka? Tingnan mo, nasa tindahan sila oh. Mga 4 na kalbong lalaki. Kahit doon sa Palawan, lagi silang nakasunod sa akin. Nung una, 2 lang sila. Ngayon, 4 na. Kellen, okay ka lang ba? Wala naman tao sa tindahan na sinasabi mo eh. Ano? Hindi mo sila nakikita? Anong makikita ko eh, wala naman talaga. Naguluhan ako. Hindi ako pwedeng mamalikmata lang. Totoo silang nandun. At pag uwi ko ng bahay, hinanap ko ulit yung mga lalaki. Nangilabot ako nang makita ko sila sa tapat ng gate namin. Nakatayo lang sila doon at walang kakilos-kilos. Ma, halika. Tingnan mo. Sino kaya yung mga yun? Tsaka, anong ginagawa nila sa tapat ng bahay natin? Ha? Sino? Patingin nga ako. Wala naman na. Nandun sila, ma. Nasa tapat ng gate. 4 na lalaking kalbo. Sinusundan nila ako simula pa sa Palawan. Ay nako, hindi yata magandang naging epekto ng alak at Palawan sa'yo, anak ka. Kung ano-ano nakikita mo. Hindi na ako kumibo. Naroon pa din sila at hindi naman umaalis. Bigla akong nabalisa. Magpapasok ka na din kasi noon. At malaking katanungan sa isip ko kung bakit ako lang ang nakakakita sa kanila. Nang may bigla akong maalala. Saan ka ba kasi pupunta, Kellen? Bakit ayaw mo sabihin sa akin? Ihahanapin lang ako. Umuwi ka na nga. Ano bang nangyayari sa'yo ha? Simula nang bumalik tayo mula sa outing, nagkakaganyan ka na. Onyor, sinabi ko naman sa'yo kung anong nangyayari sa akin. Pero ayaw mong maniwala. Pati nga si mama eh. Kaya nga mas mabuti pang pabayaan mo na muna ako, okay? Teka, ano bang hindi ko naiintindihan? Tungkol pa rin ba to sa nakikita mong mga kalbo? Hindi ako kumibo at mas binilisan ko na lang ang paglalakad. Nakasunod kasi yung 4 sa amin. Ayoko namang magpahalata kay Onyor dahil baka lalo niyang isipin na halusinasyon ko lang ang mga yon. Napansin kong bumilis din ang lakad nung 4. Napasinghap ako. Mas lumalaki pa kasi ang ngisi nila ng sandaling yon. Halos maiwanan ko na sa paglalakad ang best friend ko. Tinatawag niya ako pero hindi ko siya pinapansin. Ang mga mata ko ay nakatuon sa nakasunod sa akin. Habang kulang na lang, tumakbo na ako. Hanggang sa malakas na busina ng sasakyan ang nagpagimbal sa akin. Pagharap ko ay may mabilis na van ang nooy papunta na sa gawi ko. Kasunod nun ay ang nakakabinging pagsadsad ng gulong sa simento. Inakala kong katapusan na ng buhay ko dito sa mundo ni Mama. Pero may marahas na kamay ang bigla na lang humila sa akin at yumakap. Kellen, ano bang ginagawa mo ha? Muntik ka na masagasaan oh. Tsaka bitawan mo na nga siya pre. Tsaka ikaw na naman. Hindi kaya ikaw yung nagdadala ng malas dito sa best friend ko ha? Tuwing madidisgrasya siya, nandito ka sa paligid niya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Anong hindi? Sira ulo ka ba? Sino ka ba talaga ha? Masama ang pakiramdam ko sa'yo eh. Onyor, tumigil ka na nga. Ano? Muntik ka na mamamatay, Kellen. Ang sabihin mo, iuwi na kita. Halika na. Ayoko, ikaw ang umuwi na. Ano? Nababaliw ka na ba talaga? Bakit mo ba ako tinataboy? Kasi hindi mo naman maiintindihan eh. Nandiyan na naman sila. Huwag kang matakot. Hindi ka nila masasaktan hanggat kasama mo ko. At sino naman mananakit? May nagbabanta ba sa buhay mo, best friend?
Umuwi ka na sabi, Onyor! Eh kung ayoko ha, may magagawa ka ba? Ayaw nga kitang iwan sa lalaking yan. Hindi niya ako sasaktan. Pinoprotektahan niya pa nga ako eh. Eh ganun ba? Kaya ba parang aso mo na lang ako pinagtatabuyan? Hindi mo na ako siguro kailangan. Onyor, hindi naman sa ganon. Pero mabilis nang umangkas si Onyor sa tricycle na napadaan. Kakilala namin yon at saktong dumaan naman sa tapat namin. Kaya sumakay na din ang kaibigan ko. Napakamot na lang ako sa sarili kong buhok. Nang makita ko ulit yung mga lalaking kalbo, napansin kong bumangis lalo ang aura nila. Nanlilisik na ang mga mata habang nakatingin dun sa lalaking hanggang ng mga sandaling yon ay hindi ko pa alam ang pangalan. Bakit lalo pa yata silang nagalit? Paano ko uuwi nito? Baka saktan na nila ako ng tuluyan. Hindi ka nila magagalaw hanggat kasama mo ako. Paulit-ulit ka naman eh. Sino ba kasi ang mga yan at bakit nila ako sinusundan? Tapos sino ka rin ba? At lagi mo na lang ako nililigtas. Ba't sila natatakot sa'yo? Pero gaya ng dati, tinalikuran na naman ako ng lalaki at akmang lalakad palayo nang pigilan ko siya sa braso. Hindi na ako makakapayag na babaliwalain niya na naman ako. Tatalikod ka na naman. Alam mo, bastos mo, no? Mukhang wala ka namang planong makipagkilala sa akin. Eh bakit mo pa ako nililigtas? Sumunod ka sa akin. Talagang susunod ako sa'yo, no? Bubuntutan kita hanggat nasa paligid yung 4 na buwan na yan. 4 na buwan? Oo, tingnan mo nga yung mga ulo nila. Makinis pa sa buwan eh. Mga mukha pang nanlilimahid. Ano ba kasing nagawa akong kasalanan para magkaroon ako ng mga stalker na ganyang kapapangit? Narinig ko ang mahinang pagtawa ng lalaki. Maging ako ay natawa na din. Muli kong nilingon ang mga sumusunod sa akin. At hindi na sila kumilos mula sa kinatatayuan nila. Pero sinusundan pa din naman kami ng mga tingin nila. Ito ba yung bahay mo? Hindi. Nirerentahan? Oo, Kailan ang pangalan ko? Ikaw? Glenn. Maiksi ba yung dila mo, Glenn? Ha? Bakit mo na itanong? Ang tipid mo kasing magsalita eh. Tsaka, oo nga pala, bago ko pa makalimutan, kailangan mo na akong sagutin ngayon. Sino ba yung mga yun at bakit nila ako sinusundan? Bakit parang tayo lang yung nakakakita sa kanila? Hindi sila mga tao. May bagay silang gusto makuha sa'yo, kaya gusto ko nilang patayin. Gusto talaga nila akong patayin? Yung humila sa'yo sa dagat, Magindare yun. Isang uri ng aswang. Ganon din yung 4 na lalaking humahabol sa'yo. Pinakamalakas sila sa mga lahi nila. Iba't ibang uri ng aswang ang mga yun. Nagkakatawang tao lang para subaybayan ka. Aswang? Isa ka ba sa kanila, ha? Hindi siya kumibo pero yumukod siya ng kasing level ko at tinitigan ang kwintas na suot ko. May kakaibang pakiramdam akong naramdaman ng sandaling magtama ang mga mata namin. Mapungay kasi ang mga mata niya na akala mo ay nanghihipnotismo. Ibigay mo sa akin yung mutya na engkanto. Yun lang ang tanging solusyon sa problema mo. Para lubayan ka na ng mga nilalang na yun. Gusto ko sanang magpatangay sa napakagaan niyang tinig. Pero nangibabaw ang katinoan ng isip ko. Natawa ako at umiling saka ako hinawakan ang kwintas sa leeg ko. Eto, regalo to ng papa ko sa akin, no? Saka gandang-ganda ako dito kaya imposible ko tong ibigay sa'yo. Saka, anong sabi mo? Mutya ng engkanto to? Ano yung mutya? Imposible. Bakit hindi ka tinatablan? Nang ano? Teka nga muna. Kalahi ka nila, tama ba ako? Ibig sabihin, isa ka sa may gusto ng bagay na to? Papatayin mo rin ba ako? Sa isiping yun ako biglang kinabahan. Nagpalinga-linga na lang ako sa paligid. Tumayo ako at lumayo sa kanya. Agad na naging magala ang mga mata ko.
Naghahanap ng bagay na pwede kong magamit kung sakali mang may gawin siya sa aking hindi maganda. Hindi kita sasaktan. Hindi mo kailangan kumilos ng ganyan. Kung gugustuhin kitang patayin, di sana sa dagat pa lang ginawa ko na yon. Yun na nga ang nakakapagtaka eh. Bakit nililigtas mo ko? Hindi naman kita kilala. Hindi ko rin alam kung bakit mas gusto kitang protektahan kesa nakawin niya mutya sa'yo. Bakit niyo ba kasi gusto to? Tsaka, kung aswang ka, anong klaseng aswang ka? Sino ba nagsabing aswang ako? Bakit mo sila nakikita? At paano mo nalamang aswang yung mga yon? May mga tao din may kakayanang espesyal. Hindi lang kayo at ang lahi ng papa mo ang espesyal sa mundong ito. Paano mo nalaman ang katauhan ng papa ko? Sinabi ko na, hindi ba? Hindi ako normal na tao. Ibig mong sabihin, gaya kita? Engkanto ka rin? Hindi. Tao lang ako na may ibang kakayahan. Ano namang nakakatawa, Glenn? Hindi obvious na nai-enjoy mo yung nangyayari sa akin, ha? Hindi ka pa ba uuwi? Baka pinaghahanap ka na ng mga magulang mo at kaibigan. Ako nang bahala dun. Ayoko muna. Dito lang ako sa'yo. Takot yung 4 kalbo sa'yo eh. Buti sana kung sasama ka sa akin sa bahay. Gusto mo ba akong kuhain bilang personal bodyguard mo? Magkano naman? Ikaw na bahala. Pinag-isipan ko ang sinabi niyang yon. Bahala na. Bibigyan naman siguro ako ni Papa ng pambayad sa taong puprotekta sa akin. Maya-maya pa, tumango ako sa kanya. Hindi ko na talaga kakayaning mag-isa ng mga panahong yon. Oo nga't nandun si Mama at Unyor. Pero hindi naman sila makarelate sa nangyayari sa akin. Ang masakit pa parang iniisip nilang gawa-gawa ko lang ang tungkol sa mga yon. Sige nga, sabihin mo nga sa akin, bakit sila takot sa'yo? Kasi nakikita ko sila. Ano? Yun lang ang dahilan? Siyempre, dahil alam nila na kaya ko silang labanan. Kung sa bagay, hindi naman siguro sila magiging ganun kung kaya ka nila eh. Grabe malakas ka pala. Sa payat mong yan? Ako? Payat? Oo, walang-wala yung katawan mo kay Unyor na batak eh. May mga abs kaya yun tsaka muscle. Bakit? Yun lang ba sukatan ng lakas? Hindi ka nga niya magawa mailigtas sa kapahamakan. Ito yung deal natin. Babayaran kita ng ginto sa pagbabantay mo sa akin. Pero kung mapapalis mo sila, kahit gawin ko pang diamante. Oo na. Pero hanggang pagbabantay lang sa'yo ang kaya ko. Hindi ko sila may tataboy. At asahan mo na madadagdagan pa sila dahil dyan sa nasa leeg mo. Muli kong nahawakan ang kwintas. Ang akala ko ay swerte ang ibibigay nun sa akin at puprotektahan ako laban sa masasama. Bakit parang yun pa ang nagdala ng kamalasan sa buhay ko ngayon? Bigla ko tuloy kwinestyon ang talagang hangarin ni Papa sa pagbibigay niya sa akin ng kwintas na yon. Anak, ang sinabi ko ay bibigyan ka ng kakaibang lakas sa katawan niyan at puproteksyonan laban sa mga tao. Tao at hindi aswang. At nakakalimutan ko nga pala, isa pala ang mutya namin sa madalas na inaasam na mga yon. Bibigyan kasi sila ng kakaibang lakas at kapangyarihan. Maaari silang mamuno sa lahat sa oras na mapa sa kamay nila yan. Kaya naman pala halos patayin na nila ako pa. Paano ko po proteksyonan ng sarili ko laban sa kanila? Ang mabuti mong gawin, tanggapin na lang ang pagiging tulad ko, anak. Dito, wala mananakit sa'yo. Hindi kasi kita maaaring bigyan ng kapangyarihan. Labag yun sa kautosan namin, lalo pat mas niyayakap mo ang pagiging tao. Kung ibalik ko na lang kaya tong kwintas na to sa'yo? Hindi maaari. Ikaw ang nagmamay-ari sa kanya. Alam na mutya ko sino ang amo niya. Maniwala ka sa akin. Sa oras na iwanan mo yan dito, magiging itim lang yan. At posibleng magdulot ng kung anong kapangyarihan sa makakapulot na kalahi ko. Ganun po ba? Ganito na lang.
May nahanap akong tao na kinatatakutan ng mga nilalang na yon. Kaya niya akong protektahan. Pero kailangan niyo siyang bayaran. Hindi mo naman ako bibiguin sa bagay na yun, Papa, di ba? Ay, may magagawa pa ba ako? Mahalaga sa akin ang kaligtasan mo. Kung wala akong mahalaga obligasyon dito, kahit ako na lang ang magprotekta sa'yo sa mundo ng mama mo. Pero sigurado ka na ba sa taong yun, ha? Oo, Papa. Kikilalanin ko rin naman siya. Sa ngayon siya lang talaga yung nakakatulong sa akin. O siya, sige na. Kapag kailangan mo na, bumalik ka na lang dito. Pasensya ka na anak ha. Yun lang ang makakaya kong ipagkaloob sa iyo Yung susi para makapasok dito. Okay na ako dun, Pa. Ang importante, nakakausap kita kapag kailangan ko. Pag-uwi ko ay nag-aalalang mukha ni Glenn ang bumungad sa akin. Pababa pa lang ako papunta sa bahay namin. Agad niyang hinawakan ang magkabilang balikat ko at tinitigan ako sa mga mata. Saan ka ba nagbunta? 3 araw ka nang wala. Alam mo ba yun? Oo, pasensya ka na. Hindi ko na nagawang magpaalam sa'yo. Nagpunta lang ako kay Papa para magtanong ng ilang bagay. Nagtanong ka lang, inabot ka ng 3 araw? Bakit ka ba nagagalit? Saglit lang naman ako dun Pero iba kasi yung panahon nila sa panahon natin. Yung 1 oras dun parang 1 buong araw na dito. Dun pa lang siya kumalma at nakauunawang tumango. Mukha nga siyang depressed. Nanlalalim ang mga mata niya at medyo sabog-sabog din ang buhok. Dahil doon kaya niyaya ko na lang siyang pumasok sa loob ng bahay. Kilala naman siya ni Mama. Natuwa pa nga siya nang makita si Glenn. Mas una niya pa nga itong inasikaso kumpara sa akin. Aba, diyan na din pala nakatira sa inyo yung lalaking yan? Talagang... Huwag mo nga siyang pag-isipan ng masama, Onyor. Kailangan ko lang talaga ng tulong niya. kaya pala halos hindi ka na rin tumatambay sa gabi. Mag-isa na lang akong lumalamay Di ba nasabi ko na sa'yo? May humahabol nga sa akin. Hindi ko na alam kailan. Pababayaan na lang siguro muna kita. Total, mukhang okay ka naman at may pumuprotekta na sa'yo. Onyor naman. Bakit ba ang hirap mong paliwanagan? Sige, kung gusto mo sasama ako sa'yo mamayang gabi. Pero sana handa ka sa posibleng mangyari. Hindi na kailangan, Kellen. Diyan ka na lang sa bahay nyo. Ligtas ka dyan kasi nandyan na yung Superman mo. May pait sa mga mata ng kaibigan ko bago siya umalis. Sa tagal naming naging magkaibigan, ni minsan hindi kami nag-away. Ako lang ang madalas na magtampo sa kanya. Ni minsan, hindi ko siya nakitang magdrama na gaya ng ginagawa niya ngayon. Kinagabihan nga nun, buong tapang akong lumabas. Sinakto kong tulog na si Mama at si Glenn. Doon ko na din kasi siya pinatuloy para mas maging convenient sa amin ang kasunduan. Anong ginagawa mo dito? Kala ko ba delikado ang buhay mo? Ano bang ginagawa mo? Bakit mag-isa ka lang dito sa tindahan? Lasing na lasing ka pa. Sino lasing? Hindi ako lasing. Nakainom lang. Halika na nga, uwi na tayo. Pilit ko siyang inakay. Iniakbay ko na lang ang kamay niya sa akin para magabayan siya. Pero pagtayo ko at pag-ikot namin, bumangga ang ulo ko sa isang matigas na bagay. Pag-angat ko ng muka, agad kong nakilala ang pangit na mukhang yon. Ikaw? Anong gagawin mo sa akin? Teka muna. Sino ba tong kalbong kapre na ito? Kilala mo ba siya, Kellen, alam ko sa kapre, makapal ang buhok. Ito isang tuhin na makakinis. Ang mabuti pa, ibigay mo sa akin ang kwintas na yan, babae. At walang masasaktan at walang kinakailangan mamatay. Anong akala mo sa akin? Naduduwag sa kagaya mo? Kung gayon walang sisihan. Kasamahan ko na lang ang makikinabang sa katawan yung dalawa. Bibit-bitin niya sana ako nang bigla na lang itong tumilapon sa kung saan. Nagulat ako.
Ang laki kasing nilalang nun. At saka ko napagtanto, si Glenn ang may gawa nun sa halimaw. Wow! Kaya naman pala type na type mo yung patpating lalaki yan eh. May kakaibang powers. Sa inis ko ay sinuntok ko na lang ang mukha ni Onyor. Dahil doon ay tuluyan siyang nakatulog. Masyado na ring marami ang nasaksihan niya ng sandaling yon. Bakit ginawa mo sa kaibigan mo yun? Pagkatapos mo ilagay sa peligro ang buhay niyo parehas? Wala kang alam, Glenn. Mabuti pa tumahimik ka na lang at tulungan mo akong iuwi sa kanila tong damuhong to. Bukas kami magtutuos. Matigas pala talaga ang ulo mo. Oo, kaya ngayon pa lang kailangan mo nang mag-ipon ng napakahabang pasensya. Dahil hindi magiging madali yung pagbabantay sa tulad ko. May mga patakaran at limitasyon sa pangingialam sa matigas ang ulo. At sa gahamang nila lang. Kapag hindi ka ulit sumunod baka maranasan mo tinatawag nilang near-death experience sa malalang paraan. Hindi ako nakakibo. Seryoso kasi ang mukha niya at malamig pa sa gabing yon ang tinig niya. Ramdam kong inis siya sa akin. Batid ko din na malabong maging tulad ng pasensya ni Mama at Onyor ang ugali ng isang yon. Kukuhain ko na sana si Onyor para iakbay sa akin ang agawin siya ni Glenn. Napangangan na lang ako ng inisang pasanlang ni Glenn ang kaibigan ko. Wala niya yung kahirap-hirap na ginawa at inilakad pa uwi sa bahay nito nang hindi man lang ako tinatanong sa direksyon. Lumipas pa ang ilang linggo. Naging maayos naman ang lahat maliban sa amin ni Onyor. Tuluyan na kasi siyang umiwas sa akin, habang tuluyan naman akong napalapit kay Glenn. Napagtanto ko din na maraming bagay ang gusto namin parehas na ginagawa. Hanggang sa nakakatawanan ko na siya. Nakikisabay sa biruan at bihira na akong magsungit. Isang araw, balak ko sanang puntahan si Papa para kumuha ng paunang bayad ko kay Glenn nang hindi sinasadyang maligaw ako sa kakahuyan. Hindi ko alam kung paano yun nangyari. Matagal ko nang ginagawa ang bagay na yon at kabisado ko na ang daan. Pero ng araw na yon, parang biglang nag-iba ang kakahuyan. Nandito lang yung mga sagingan na. Saan na napadpad yun? Ay, kabayo! Ikaw na naman? Teka, bakit ang dami nyo? Wala ka na kawala ngayon. Kahit yung mga tagapagtanggol mo, hindi ka na makikita. Hindi! Mahanap niya ako at papatayin niya kayo! Hindi mo alam ang sinasabi mo, babae. Si Glenn ang prinsipe namin. At bakit niya kami papatayin? Naloko ka na. Nagayuma ka. Hindi na siya darating. At ako ang susunod na mag-aari. Hindi ka nababagay na maging hari! Napakapangit ng pagmumukha mo! Hindi ko inasahan ang bigla niyang pagpapalit ng anyo. Tumulis ang mga tenga niya, gayon din ang mga kuko. Humaba ang pangil at naglaway. Lumaylay pa mula sa bibig niya ang mahaba niyang dila na para sa isang ahas. Kasabay nun ay ang pagtalim at pamumula din ng mga mata niya. May nakakakilabot pa siyang huni na ginagawa habang lumalapit sa akin. Maging ang mga kasama niya kanina, ganun na din ang itsura. Parang mga gutom na gutom. Layuan niyo siya! Ikaw? Paano? Hindi niyo ako magagawang gamitan ng pambulag niyo, Tyrus! Malabo yun! Nandito ko na rin lang. Bakit hindi pa natin kuhain ng mutya? Paglabanan natin. Total ako naman talaga ang nakauna sa babaeng to. Hindi pwede. Umalis na kayo! Hindi ngayon, prinsipe. Hindi ka na masusunod ngayon. Ang tagal-tagal na. Pero wala ka pa reaksyon na ginagawa. Pinapaasa mo na kaming lahat. Kaunting pasensya na lang, mahal kong kapatid. Kaunting-kaunti na lang. Hindi ako makakapayag. Napasigaw ako nang sakalin ako bigla ng nilalang. Pero nabitiwan niya din ako nang umusok ang kamay niya na nasa leeg ko.
Galit na galit siyang akma akong tutusukin sa tiyan ng matulis niyang mga kuko nang tumilapon siya ulit. Sa isang saglit lang ay nasa harapan ko na si Glenn at matikas na nakatayo. Doon pa lang nagsiatrasan yung iba pang nilalang at nagmamadaling nagsialisan. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Hindi ka aalis hanggat hindi ako kasama. Hindi ka pwedeng sumama sa pupuntahan ko. Bawal ka doon. Nang bigla niyang haklitin ang kamay ko at titigan na naman ako sa mga mata. Sa pagkakataong yon ay parang nahihilo ako sa nakikita ko. Pero gaya ng dati, sa tuwing gagawin na yon ay nangingibabaw ang ulirat ko. Sandali nga! Harapin mo ako, Kellen! Kakalimutan mo ang lahat ng narinig at nakita mo sa araw na to. Walang nangyari. Buburahin mo ang alaalang ito sa isip mo. Bakit ko naman gagawin yun? Alam ko ang totoo, Glenn. Pinapaikot mo ako sa mga daliri mo. Kung sila dahas ang paraan ng pagkuha ng mutya sa akin, ikaw naman kabaliktaran. Hindi. Bakit hindi tumatalab sa iyo kahit anong gayuma? Ginagayuma mo ko? Ilang beses na. Tsaka anong hindi tumatalab? Ito nga't nagtiwala ako sa'yo, di ba? Pagkatapos noon ay mabilis na akong umalis. Pinipigilan niya ako pero hindi ako nagpatinag. Buo na ang loob ko noon na pumunta muna kay Papa at huwag bumalik ng kahit isang taon pa. Para kasing dinurog ang puso ko sa mga nalaman kanina. Pinagsinungalingan ako ni Glenn. Ang siste, may binabalak na pala siya sa akin. Pero kahit anong bilis ng takbo ko, wala yung epekto. Namalayan ko na lang nakaangat na ang paa ko mula sa lupa. Nang tingnan ko kung sino ang may dala sa akin, si Glenn yun. Bagamat may pakpak na itim, napanatili niya namang wangis tao ang kabuuan niya. Sa isang mataas na yungib niya ako dinala. Walang iya ka talaga, Glenn. Palagi mo nalang ginagamit yung kakayahan mo sa mga walang kalaban-laban. Hindi tayo alis dito hanggat hindi ka nakikinig. Hindi kita nanay. Lalong hindi kita tatay. Kausapin mo yung hangin, baka magkasundo kayong dalawa. Hindi totoo yung sinabi ko kay Tyrus. Plano ko lang yun para kumalma sana sila. Pero hindi ganun na nangyari. Anong gusto mong gawin ko? Paniwalaan kita? Sige, para lang matapos na to't makauwi na ako kay Papa. Pinaniniwalaan na kita, Glenn. Naniniwala na ako sa'yo. Ano, okay ka na ba? Okay ka na ba, ha? Kellen, maniwala ka. Gusto kitang protektahan. Bantay sa lakay, yun ang dapat pangalan mo. Hayop ka na paikot mo ko. Tinalikuran ko yung kaibigan ko tapos ito lang yung mapapala ko sa'yo. Ito ba? Ito ba yung gusto mo, ha? Naghi-hysterical na ako noon. Sinusubukan kong alisin ang kwintas sa leeg ko pero hindi ko magawa. Hindi ko inaasahan ang biglang pagyakap ni Glenn sa akin. Nagpupumiglas pa rin ako hanggang sa mapagod na lang ako. Wala na akong nagawa kung hindi ang umiyak na lang. Naghalo-halo na kasi lahat ng emosyon ko. Kanina, takot na takot ako. Ayoko pang mamatay. Kahit pa sabihing may nakaabang na buhay sa akin sa mundo ni Papa. Hindi ko matanggap na makakalimutan ko ang tungkol sa lahat ng meron dito sa mundong ito. Idagdag pa ang panloloko ni Glenn sa akin. O yan! Kunin mo na to't iwanan mo na ako, Glenn. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Kapag hindi ka umalis, ako ang aalis. Pupunta ako sa mundo ni Papa. Hindi ako babalik dito hanggat nandito ka. Hindi mo kailangan gawin yan. Lalayo ako kung gusto mo. Poprotektahan kita kahit malayo ka. Para mapatunayan ko sa iyo na hindi ako gaya nila. Nandito ako para protektahan ka. Tama na. Maawa ka sa akin, Glenn. Sobra-sobra na yung panlulokong ginawa mo. Nang gabing yon ay umulan ng malakas. Sa hindi ko malamang dahilan, bigla din akong nilagnat. Namalayan ko na lang na yakap na ako ni Glenn habang parehas na walang saplot ang aming katawan. Hindi ko na pahahabain pa. Isinuko ko kay Glenn ang sarili ko ng gabing yon. Kahit ako, hindi ko maintindihan ang sarili ko.
kung bakit sa kabila ng mga nalaman ko, gusto pa ding maniwala ng puso ko kay Glenn. Hindi na ba talaga babalik si Glenn dito, anak? Naman. Nagtatanong lang naman. Nakita ko kasi kung gaano kakalungkot. Akalain mong magdadalawang buwan na din yung nakalipas. Abay, nakakamiss din ng batang yun. Mabuti pa kalimutan mo na lang siya, Ma. Ano pa nga ba? O paano? Hindi ka ba talaga sasama sa lamay? Para makapaglibang-libang ka naman. Ayoko nga po. Masama yung pakiramdam ko. Nahihilo ko. Siya, sige. Ipahinga mo na lang yan. Hindi na din muna ako aalis para mabantayan ka. Madalas ka kasing magpuyat eh. Ma, kaya ko to. Sige na. Sumama ka na sa mga amiga mo. Sigurado ka ba? Basta kapag kailangan mo ko, tawagan mo ko, i-text mo ko, ha? Hindi ko inaasahan. Ang gabi pa lang yon ang tatapos sa napakahabang panahon na may bubuntot-buntot sa akin ng mga nilalang. Naging bayolente sila at pinasok ako sa loob ng bahay. Ilang minuto matapos umalis ni Mama. Nagsisimula pa lang mamuno, pero nagbunla na agad na susunod niyang lahi. At isa pang tao talaga. Ikaw na naman? Paano kayo nakapasok dito? Inaantay mo bang dumating si Glenn? Walang darating. Hindi na siya darating dahil kontrolado ko na siya ngayon. Akalain mo piliin niya ang uri mo kaysa sa amin na nasasakupan niya? Ha? Tunay ng babae ang sisira sa dating matigas na pinuno. Nakakawa. Mahinang nilalang! Nang titigan niya ang tiyan ko ay bigla na lang yung sumakit ng matindi. Doon ko lang nakitang lumiwanag ng husto ang kwintas ko. Nasilaw ang nilalang kaya't napaatras ito. Hindi pwedeng mabuhay ang sabgol! Patayin niyo yung babae niyan! Sa inyo na siya! Basta't yung kwintas sa akin! Parang mga nababaliw ang mga nilalang na kasama nito. Agad akong tinalunan ng isang unano at akmang kakalmuti nang mapigilan ko siya at ihagis. Pero madami sila at nag-iisa lang ako. Tuluyan nila akong naitumba at pinagkaisahan. Natakot ako. Nanlalaban pa din na wag nila akong makagat pero napapagod na ako. Hanggang sa isa-isa silang nawala sa ibabaw ko. Ang hayok nilang mga ungol kanina ay dagling napalitan ng masakit na atungal. Si Glenn, naroon siya. Duguan ang itsura niya at halatang nanghihina na din. Mabilis akong tumayo at nagtungo sa likuran niya. Lumayo ka dito at magpunta ka sa papa mo. Poprotektahan ka ng kwintas. Iligtas mo anak natin. Bilisan mo! Anong anak? Buntis ako? Oo. Kaya sige na. Pakiusap. Ingatan mo ang anak natin. Hindi. Kung gusto mong buhayin ko to, dapat mabuhay ka din. Hindi siya pwedeng lumaki kung wala din naman siya kikilalaning ama. Bakit ba kahit kailan napakatigas ng ulo mo? Wala na tayong oras. Mamaya nandito na lahat sila. Kaya umalis na kayo! Pero niyakap ko lang siya mula sa likuran. Miss na miss ko ang lalaking yon. At ngayon na nakikinita kong mawawala siya ng tuluyan sa akin, hindi ko yun agad matanggap. Ang gusto ko ay sumama na din sa kanya sa kamatayan. Kapag hindi mo niligtas ang anak natin, habang buhay mamumuno ang kasamaan sa lahi namin. Sasakupin nila ang mundo ng mga tao. Hindi ko kakayanin na lumaban pa. Hinang-hina na ako. Nang bumagsak si Glenn sa lapag ay saka kami pinalibutan ulit ng mga nilalang. Napaiyak na lang ako sa depresyon. Hanggang sa tila umeko sa isip ko ang isang bagay na sinabi ni Glenn noon tungkol sa mutya. Nang tangkain kong alisin ulit yon mula sa leeg ko, mabilis na lang yung natanggal. Namangha ako. Nung huling beses kasi na gawin ko yon ay nahirapan talaga ako.
Nakita kong nanlaki ang mga mata ni Tyrus. Akma niya sana yung hahaklitin mula sa kamay ko nang mabilis ko yung naisuot kay Glenn. Nagulat ako nang bigla na lang silang nagsiatrasan. Si Tyrus ay nagsimulang umangil ng pagalit. Hindi maaari! Buisit ka talagang babae ka! Papatayin kita! Hindi ko man nakuha mo tiyan na yan. Kahit mapatay ko na lang ang anak ng traitor na yan! Sinabunutan niya ako at pilit pinatayo. Wala akong magawa. Masyado yung masakit at parang mahihiwalay na sa anit ko ang mga buhok ko. Hindi pa rin kumikilo si Glenn. Tuluyan akong nawala ng pag-asa. Pumikit na lang ako at tinanggap ang magiging kapalaran ko. Habang nararamdaman ang kirot sa leeg ko dulot ng pagkagat ni Tyrus doon, marahan ko namang hinaplos ang tiyan ko. Ngayon ko lang nalaman, pero tila huli na din ang lahat. Lihim akong umusal ng paghingi ng tawad sa sanggol na wala pa man ay nais ng pagkaita ng pagkakataong mabuhay. Sinabi ng bitawan mo siya! Hindi kita mapapatawad, Tyrus. Papatayin kita! Nanatili akong nakapikit. Yung hilo ko kanina, lalo pang tumindi hanggang sa hindi ko na din kinayang balansehin ang katawan ko. Babagsak na sana ako nang may sumambot sa katawan ko at marahan akong ilapag. Habang nasa ganong estado, malinaw ko namang naririnig ang kalabugan at mayat-mayang atungal ng mga nilalang. Nang tumahimik ang paligid, saka pa lang ako tuluyang nahulog sa karimlan. Gumising ka, anak! Diyos ko, ano ba nangyayari sa'yo? Saka anong nangyari dito? Bakit kalat-kalat ang mga gamit natin? Nahihilo pa din ako. Kinapa ko ang leeg ko pero wala nang sugat doon. Ni walang bakas na kinagat ako kanina ng isang aswang. Iginala ko ang paningin. Umaga na at walang ibang tao doon maliban kay Mama. Ma? Si Glenn po. Nasaan siya? Anong si Glenn? Pumunta ba dito si Glenn? Ang akala ko ba hindi na siya babalik? Wala akong inabutang ibang tao dito maliban sa'yo, Kellen. Nasan nga pala yung kwintas mo? Nahawakan ko ang puson ko at tuluyan akong napaiyak. Paunti-unti ay kinuwento ko na kay Mama ang lahat. Maging ang bata na nasa sinapupunan ko. Wala akong narinig na kahit ano kay Mama. Sa halip ay siya pa ang humingi ng sorry sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Nangako siya na aalagaan niya kami ng baby ko at hindi pa babayaan. Kailangan nating ipaalam sa papa mo ang tungkol dito, anak. 4 na buwan na ang tiyan mo. Naiintindihan ko, Ma. Pero sa palagay mo ba, magagalit siya sa akin? Kilala mo naman ang papa mo. Pero mahal na mahal ka nun. Wala siyang magagawa kung hindi tanggapin kayo ng anak mo. At saka karma niya na din siguro. Ngayon wala siyang magagawa kung hindi ang tanggapin na hindi lang sila ang naiibang nilalang sa mundong to. Nangiti ako. Lagi ko talagang maaasahan si Mama. Alam ko din naman na magagalit si Papa. Ang totoo, naririnig ko na ang sasabihin niya wala pa man. Pero imbis na kabahan, mas ramdam ko ang pagmamahal nila. 7 buwan ang tiyan ko nang magtapat ako kay Papa. Noon lang din naman kasi siya nakapunta sa bahay. Malaki na ang tiyan ko noon. At gaya ng inaasahan, nagalit siya. Unang beses din yon na nakita ko siyang umiyak. Kasalanan ko to. Sana hindi ko nalang binigay sa iyo, Mutya. Hindi sana nangyari yung ganito. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko inaasahan na ganong hirap yung dadanasin mo. Hindi ko naisip na hindi mo alam kontrolin ang kapangyarihan ng Mutya. Masyado ako naging padalos-dalos. Abay, nakatama ka ding lalaki ka. Mabuti naman at inako mo na ang kasalanan mo. Ma, Pa, okay na po. Wala na po yan sa akin. Umaasa naman ako na gagamitin ni Glenn yung bagay na yun sa tama. Tsaka, wag po kayong mag-alala. Nabuo naman po yung apo nyo dahil sa pagmamahala namin.
Napapitlag ako nang mas lalo pang lumakas ang iyak ni Papa. Nangiti-ngiti na lang kami ni Mama at sabay na niyakap si Papa. May hindi man magandang dulot ang kwintas na yon sa buhay ko. Mas pinapahalagahan ko ngayon ang mabuting na ibigay nun sa akin. Ang magandang alaala ko kasama si Glenn at ang anak namin. Ang akala ko, hindi na babalik si Glenn. Pero 1 linggo bago ako manganak, dumating siya. Nagpaliwanag kung paano niyang inayos ang lahat ng naging problema sa mundo niya bago ako binalikan. Sa ngayon, naging maayos naman ang buhay namin. 3 taon na ang anak kong si Gian. Bibo at mapagmahal na bata. Hindi gaya ng nakalakihan ko na nagpapalipat-lipat ng mundo. Hindi ginusto ni Glenn na mamulat ang anak namin sa mundo niya. Isinalin niya na din ang pagiging prinsipe sa pinagkakatiwalaan niyang kapatid at tuluyang namuhay ng payapa sa mundo ko. Tungkol naman sa kaibigan kong si Onyor. Matagal bago kami nagkaayos. Nakailang suyo din ako sa kanya at pagpapaliwanag sa naging sitwasyon namin ni Glenn. Hanggang sa matanggap niya din ito. Sa ngayon, siya ang tumatayong ninong ng anak kong si Gian. Hindi man normal na matatawag dahil sa malaking pagkakaiba ng lahing pinanggalingan. Proud naman akong sabihin na sa kabila nun, may isang bagay ang nagbubuklod sa amin at nagpapanatiling matatag. Ang pagmamahal. Pagmamahal na walang pinipiling katauhan, mapaaswang ka man, engkanto o tao.